Hi guys, this is Sir JR in Japan and welcome back to my channel, and this time pag-usapan natin kung magkano nga ba yung monthly living expenses po namin dito sa Japan as an ALT. So ililess natin yung ating taxes at saka yung monthly expenses from our salary. At para pa sa mga hindi nakakaalam, I am living right now with my wife and my child. So ito yung makikita ninyong basic na monthly expenses ng isang pamilya na may 3 miyembro. At huwag na nating patagalin pa, mag-start po tayo sa ating apartment. Ang akin pong apartment ay nagkakahalaga ng 50,000 yen. Yung monthly bills naman po ay paiba-iba yan, depende sa konsumo. Siyempre kapag medyo mas malamig, medyo mas gumagamit tayo ng heater. Ito nga po pala ay gastusin namin itong nakaraang buwan ng Marso. So ang nakonsumo namin para sa internet ay 3,501 yen. Tapos iba pa yung phone charge which is 2,034 yen. And yung kuryente namin is umabot ng 4,316 yen. Tapos itong others, meron tayong 10,000 plus na charge. Meron kasing kinuhang bagong phone si Mami para sa kanyang work din. So yan yon. Yung gas namin that time umabot ng 3,495. Tapos yung tubig namin, wala pa kasi yung bill pero i-max natin ng 5,000 kasi naglalaro ng 4,000 plus yen yung ating bill lagi monthly pagdating sa tubig. Okay, i-mention ko lang yung transportation, isasama ko lang siya every month kasi meron akong binabayarang 10,000 yen. To be exact, 10,350 dun sa transpo. Pero, ang maganda nun, nare-reimburse ko po siya. So, bali, isi-zero out ko yung transportation. Mami Shaira naman, kapag pumapasok po siya ng work, nagtatranspo din siya, pero nare-reimburse din po niya yon. So, for the transportation, basically, wala kaming binabayaran. Pag gusto naman namin pumunta ng halimbawa ng palengke, since mas malapit na kami ngayon sa may palengke, nalalakad na lang namin o kaya meron naman akong bike. Tsaka marami namang bilihan, napakaraming conveni or convenience store dito at saka supermarket. Andyan lang sa tabi namin yung Summit. Kasi andyan yung Family Mart, sa likod niya meron kaming 7-Eleven. Wow, inaring wagas. Hindi, merong katabing 7-Eleven sa bandang likod. Katabi, ito sa likod, ang gulo. As much as possible, ang binabudget namin para sa aming food, ang ina-allocate po namin is 1,000 yen per day. 3 na yon, kasama ang breakfast, kasama ang lunch, at kasama yung dinner. When I say food, ito na yung mga ulam kasi nakaseparate yung budget ng bigas. So minsan kung saan kami mas nakakatipid, maraming ways po kung paano magtipid dito sa Japan. May mga oras na bagsak presyo na yung mga bilihin. Basta ang pinakasagad po namin is 30,000 yen monthly. Pero this is very ideal. Minsan nasusunod namin, minsan hindi. Kasi minsan may mga biglaang labas din. Para sa bigas, dati ang binabudget namin sa bigas is 15,000 yen. Kasi marais kaming mga tao. This time, since nagbahalang bigas, naging 5,000 yen na yung 5 kilo ng bigas. So, ang ginawa namin, ang binudget na namin this time is 20,000 yen. Naglalaan lang kami ng 10,000 yen para sa aming miscellaneous. When I say miscellaneous, ito yung mga kailangan sa bahay, like yung iba pang mga grocery na kailangan po natin. I don't know if this would be enough sa iba, pero so far naman, since nung nandito sila noong August, sakto naman itong budget na to sa amin. In fact, nakakalabas-labas din po kami. So kung ito total po natin lahat ng ito, less yung transpo abot siya ng 138,363. Plus, i-add natin ngayon yung tax na kinakaltas sa akin sa school. Ang tax na kinakaltas sa atin sa school ay umaabot ng tumataginting na 41,972. So, i-add natin dyan 41,972. So, ang total expenses ko na umaabot ng 180,335. I-less natin ngayon yung sahod ko bilang isang jet ALT. So, since March ito, yung sahod ko nung March, yung pag-usapan natin, ang sahod natin nung March ay 300,000 yen kasi nga nag-increase yung sahod ng jet ngayong April. So, ibang usapan yun. So, minus 300,000 yen. Ayan, meron pa tayong natitirang 119,665 yen from my salary alone. Okay, alone kasi nga 'di ba may salary din si Mami Shai, pero pag-uusapan natin yan sa ibang video. Pero hindi ito syempre consistent kasi minsan meron tayong mga iba pang mga gastusin. So sabihin na natin may natitira kahit papanong mga 100,000 yen. So bahala ka na dyan kung ipupunta mo yan sa savings mo or babayad mo yan sa mga utang mo sa Pilipinas, ipapadala mo or ilalagay mo sa emergency fund. Basta ang point dito, kung tinatanong ninyo kung may natitira po ba sa sahod ng isang ALT dito sa Japan, meron naman kahit papaanong natitira. At sabi ko nga sa inyo, nakakabili din kami ng
kahit papano nakakalabas ng paunti-unti. So honestly po, napakalaking bagay din na merong part-time job si Mami Shaira dito, part-time teaching job. So kahit papano yung sinasahod niya ay naisasave pa rin namin ng kaunti. So yun, napakaganda talaga ng opportunity ng JET program na naghihintay sa inyo dito kapag mag-work kayo dito at idadala ninyo yung inyong mga dependents and yung dependent spouse ninyo could actually work as long as nagpaalam kayo sa Immigration Bureau, nag-apply kayo. And that will be all for today. Maraming salamat po for watching, and please don't forget to hit like and subscribe to my channel. Domo arigatou gozaimasu. Jane matane. See you when I see you guys.